Ano ang ELA at paano ito gumagana? Naisip mo na ba kung bakit parehong larawan at tunog ay dumadaan sa isang port? Iyon ang ELA. Ipapaliwanag ko sa pinakasimpleng paraan kung ano ito, paano ito gumagana sa loob, walang paligoy-ligoy, at kung ano ang mahalaga sa praktika kapag bumibili ka ng cable o nagko-connect ng game console. Ano ang NIESE? Ang ELA ay digital na interface na nagpapadala ng audio at video sa pagitan ng mga device, HAL. Laptop LIE. Ito ang pinakaginagamit na pamantayan sa mga LIE at home theater ngayon, ginawa upang palitan ang magkahiwalay na audio at video cable gamit ang isang digital na cable. Paano gumagana ang signal, simpleng bersyon? Isipin ang LIE na parang tatlong magkakatabing tubo na nagdadala ng kulay, pula, berde, asul, at isang dagdag na tubo na tumutukoy ng ritmo, clock. Ang mga tubo na ito ay differential pairs na naglilipat ng digital data ng napakabilis, mayroon din control channel na nagpapalitan ng impormasyon ang IE at source, tulad ng compatible na resolution. Ang istrukturang ito ang nagpapahintulot na magpadala ng larawan, tunog at kahit mga otomatikong setting sa pagitan ng mga device. Mga konektor at cable, ano ang mayroon? May iba't ibang uri ng konektor, ang pinakakaraniwan, Type A, ang nakikita sa LIE, may mas maliliit na bersyon para sa camera at cellphone, mini at micro. Kahit magkaiba ang laki, marami ang may parehong signal, ang totoong pagkakaiba ay nasa paggawa ng cable, quality ng wire, shielding, at certification. Ang sobrang murang cable ay maaaring gumana, pero sa mataas na resolution, mataas na refresh rate, mas madaling magkaproblema ang mahihinang materyales. Mahalagang bersyon at mga pagbabagong dala nito. Habang tumatagal, nagkaroon ng mga bersyon ang LIE na nagpapataas ng kapasidad at mga feature. Ang pinakapinag-uusapan ay may suporta para sa mas mataas na resolution at mas mabilis na rate, tulad ng 4 LIE sa mataas na rate at 8 LIE, at mga feature para sa gaming at high-quality video. Tumaas din ang bandwidth para makapagpadala ng mas maraming datos ng sabay. Sa praktika, kung suportado ng AE at console mo ang bagong mga feature, gumamit ng cable at port na tugma dito. AirEars pinasimpleng audio. Pinapayagan ng ERC na makabalik ang tunog mula sa IE papunta sa receiver o soundbar gamit ang parehong cable, walang hiwalay na optical cable. Ang ears ay mas pinabuting bersyon, mas mataas na bandwidth para sa lossless audio, walang compression, at advanced na format, mahalaga kung gusto mo ng cinema quality na tunog. Hindi lahat ng LIE na may YEME port ay may ears, tingnan ang label ng port. Praktikal na tips at karaniwang pagkakamali. Kapag kumikislap o nawawala ang larawan, palitan ng mas maayos na cable at subukan ang ibang port. Kapag hindi lumalabas ang tunog sa audio device, tingnan kung AirEye o ears ang port at i-activate ito sa settings ng AirEye. Hindi himala ang mamahaling cable, kadalasan mas magandang kalidad lang at mas reliable sa mahabang distansya. Para sa gaming, gumamit ng port at cable na sumusuporta sa bersyon na kailangan ng iyong mga device, tingnan ang specs. Panghuling buod at paanyaya. Ang ELA ay praktikal at digital na paraan para dalhin ang larawan at tunog gamit ang isang cable. May iba't ibang konektor at bersyon na may kani-kanyang kakayahan. Ngayon alam mo na ang batayan para kilalanin ang mga port, pumili ng tamang cable at ayusin ang karaniwang problema. Gusto mo bang sabihin ko kung anong cable ang bagay sa LIE console mo? I-comment ang modelong gamit mo.